Sabay-sabay po nating basahin ang unang aklat ng mga taga-Korinto, chapter 7, verses 25 to 40. Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y isang lalaki may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyan ang nais kong maiwasan ninyo. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang namimili na parang walang ari-arian, at ang mga may tinatamasa sa sanlibutan ito na parang wala silang tinatamasa, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y hindi na magtatagal. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ng kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan at dahil dito'y kailangang pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. At kung ipinasya niya ang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang gantong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, ngunit dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging malaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Iyan ang palagay ko, at sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu ng Diyos.